and worship, mukhang laylay, no? Mukhang napapabayaan ang ministeryo ng ministry ng praise and worship. So, hindi ko naman sinasabing lampasan ninyo at isa naman lang magpantay. Siguro dahil hindi natin alam talaga kung ano talaga ang nagagawa ng praise and worship. Gusto ko po simulan ang ating pag-aaral patungkol po sa praise and worship na paksain. Saglit po tayong ko at manalangin. Samahan po ninyo ako sa napakikling panalangin. Aming Diyos na banal at dakila, nagpapasalamat po ako sa pagkakataon na makadaog pong palad ang iyong bayan dito po sa lugar ng Padua. Panginoon, ikaw po ang dahilan ng aming pagparito. Kaya naman aming dalangin sa iyo, sa Anak Jesus. Huwag mo kayong biguin sa dapat naming asahan, Panginoon. Binubuksan namin ang aming puso at isipan sa iyong mga salita. Holy Spirit, we welcome you at patuloy kong kinikilala, Holy Spirit, ang aking kakulangan. I am nothing, Holy Spirit, kung wala ka sa aking kalagitnaan. Kaya naman, Holy Spirit, take over. We open our spiritual eye, even our spiritual ears, in the name of Jesus. At aming tinataboy ang namang magdanakaw ng iyong mga salita. Every negative and foul spirit will rebuke you in Jesus' name. And we welcome you, Spirit of the living God. And we allow ourselves to be broken for your greater glory in Jesus' name. Amen. Salamat ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Praise the Lord. Okay. Hallelujah. Gusto ko pong simulan ang salitang praise the Lord. Madalas po nating marinig ang salitang praise the Lord. Alam niyo po ang salitang praise the Lord, ito po ay hindi lang isang salita, no, na pinipikas ng mga Kristiyano, kundi ang salitang praise the Lord ay kinuha po sa salitang Alleluia. Ang Alleluia po na salita ay isang Hebrew-Aramaic word na ibig po sabihin niyan ay Alleluia. Pag sinabi natin Alleluia, ang ibig po sabihin niyan, praise, then Yah is Yahweh. Kaya pag ginagamit natin ang salita Alleluia, ang ibig po sabihin niyan, praise Yahweh. At sa Tagalog, ano sa Tagalog siya? Purihin. Hindi na kayo marunong Tagalog? Italiano mo kayo lahat, hindi na marunong Tagalog. Kaya, ano ang ibig sabihin ng praise the Lord o praise Yahweh? Yan, purihin si Yahweh. Kaya pag sinasabi natin yung purihin si Yahweh, mga magulang, mga kaibigan, wala ka pang ginagawa. Okay? The word praise the Lord, mga kaibigan, hindi po yan isang request or a suggestion, kundi ang salitang praise the Lord ay utos. Utos. Tandaan ho ninyo, merong nag-uutos at merong inuutusan. At sino po ang nag-uutos kapag sinasabing praise Yahweh or praise the Lord? Wala pang iba kundi si Yahweh God o si El Shaddai. Amen? At ano ang sabi niya? At sino, anong utos niya? Praise Yahweh. At sino ang kanyang inuutusan? Yung taong naniniwala kay Yahweh. Hello, maliwanag ko ba yan? Again, may inuutusan, may nag-uutos at merong inuutusan. At ang utos sa atin, yamang tayo kumikilala kay Yahweh, ay praise Yahweh o purihin mo ang Diyos. Ngayon, kailan ka nagsisimulang magpuri sa Diyos? Okay, pangalawa, siguro tanong, bakit kailangan siyang purihin? Well, again, sabi ko nga, dahil ito'y utos niya. Maliwanag ko ba yan? Pangalawa na lang yung utos niya, dahil ang pagpupuri lamang sa Panginoon ang magbibigay kapurihan sa Kanya. It is only in praising God, okay? Ibig sabihin, mag-glorify mo siya, maluluwalhati mo siya, kapag ikaw ay nagsisimulang magpuri sa Diyos. Maliwanag ko ba yun? Ano ba ang papuri in the first place? Ano ba ang papuri? O what is praise? Ang papuri po ay isang klase, isang damdamin. At anong damdamin? Isang damdamin ng paghanga, isang damdamin ng pag-a-appreciate. Yan ho yung papuri. At tayo po mga tao, mga magigulang, mga kaibigan, tayo po lahat ay uhaw sa mga papuri. Sumasakay po kayo o hindi? Salamat ho. Kasi pag sinabi mo hindi, ang yabang mo. Di ba? Lahat po tayo mga kaibigan, gusto natin napupuri, di ko ba? Kaya ka nagpapaganda ka, di ba? Kasi gusto mo marinig mo, sasabihin sa'yo, wow, alam mo, Mari, ang ganda-ganda mo. Ano gusto mo marinig? Yung maganda ka, bakit ka?
Di ba? May tao ba ako kausap? So, gusto na sabihin mga kaibigan, kaya nga sabi ng Bible, give the praises where the praises are due. Dapat purihin, labay purihin mo ko. Kasi pag hindi ka marunong mag-appreciate, hindi ka marunong, o kaya naman, naiinggit ka. Alin sa dalawa, mayabang ka o yung gitera ka. Kaya ayaw mong purihin ang kasama mo. Dalawang bagay lang yan. But again, pag pinupuri mo ang Diyos, mga magulang, nagsisimula kang humanga sa kabutihan ng Diyos. Kaya na po, I'm so blessed. Nagpapasalamat po ako sa aking mga nakasama. Dinala po ako sa bundok. Nakabalog lang rin. Asyago, wow. Talaga ho, kahanga-hanga ang creation ng Panginoon. Talaga ho, wala akong ginawa na talaga naman nakakapuwing pala yung snow. Nakakapuwing sa mata. Tsaka nakakapagtaka doon eh, kung kailan ka na sa yelo, hindi malamig. Kung kailan ka bumaba sa baba, tsaka malamig mo. I mean, alam ko eh, wala akong makuhang word para sabihin sa Lord, kundi sabi ko, wow, galing ko talaga Panginoon. Kahanga-hanga, alam mo na talaga, it's really a blessing for me na akala ko sa TV ko lang mapapanood, no? Sa poster, o kanina reality na pala talaga yun. Nakakatuwa ko talaga, sabi ko, I will miss nakasama ang pamilya ko doon. Kanina nawala ako sa kanilang grupo kanina, dito lang ako mag-isa, nakaluhod. At least hindi nila halata kasi malamig naman talaga. I'm so blessed talaga kanina talagang, sabi ko, ibang klase talaga ang Panginoon. He deserves all the praises. Amen? Palakpakan nga natin Panginoon sa creation niya. Hallelujah. Hallelujah. Sabi ko, kanya Brother Joy, kukumbisi ko sa akong trabaho rito. Masarap ang buhay sa Italia pala. 3 buwan pa lang ako. Okay, but anyway, yun know, gusto ko sabihin na, kasi sabi ng Bible, praise the Lord for His creation. Kasi yung mga kaibigan, listen to me, ang pagpupuri mo sa Panginoon ay hindi lang mo sa paraan ng palakpak. Alam niyo, ang problema sa ating mga Kristiyano, kung minsan extreme ang ating pananampalataya. Kapag nag-extreme mo tayo, hindi mo tayo makakaakay sa iba. For example, again, pag sinabi natin praise the Lord, command lang mo yan. At iba-iba ho ang paraan ng tinatawag na pagpupuri sa Panginoon. For example, meron pong dalawang klase ho ng pagpupuri sa Panginoon. Yung isa ho tinatawag natin the vocal expression and the physical expression of praise. Aliwanag ko ba yan? Again, dalawa ho ang expression ng papuri mo, vocal and physical expression. Halimbawa, kapag sinabi mo, tulad kanina, yung talaga namang napakaganda kayo, imagine na bundok,